ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, 1:03 sa hapon. Mga istorya, handom, pagpanghangkat, kag kadalagan. Mga istorya sa mga babayi nga makahatag sang inspirasyon, aton pamatian. Mga babayi nga baganihan sa ila tagsa kapatag nga wala nagaatras sa mga pagtilaw. Mga eksperto nga magahatag sang ila mga pananaw. Kag mga babayi nga ang istorya sang pagpangabuhi, pinasahi. Inyo mapamatian diri sa Babayi Ka. Kada Martes humalin alauna tubtob 2:00 sa hapon. Aton pamatian ang programa nga magahatag sang importansya sa kababaihan nga may handom nga magbag-o sang kalibutan. Babayi Ka. Diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Babae ako at may silbi sa Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, dahil ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati matong tunggalian. Babae ako may panindigan, di matitidag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Ako kayang Good afternoon. Isa mga biyan ka mainat nga hapon sa inyo nga tanan. pagmulat sa kababaeng ipatutupad sa usaping ekonomiya. Mga biyan, adlaw kita subong sang Martes, Abril 28, tuig 2026. Kada Tuesday, nagapalayag mga biyan ang programa Babayi Ka. Sa kinaandan akong inyo alagad, kag makaupod tutub 1:55 subong nga hapon, Marian Grace Ereniata. At buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako. Kamusta ka mo no? Kamusta ang aton nga mga kauturan? Madugay-dugay makita no wala naka Ang buhay di po susukuan. malayag sa kahanginan, but we are back mga abyan. Pila ng mga palaki, masiyawan na. Sabay pang pag-aupdan ninyo ako subong tubtob 1:55 subong nga hapon. Isa naman mga beno ka espesyal nga bisita ang aton nga makaupod Pinagkailan pa man. subong nga Martes, considering nun nga this is the 4th Ayahan, malakas Tuesday of the month. ang kayang-kaya ko, sinuwan Ang aton mga biyano nga bisita gikan sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. Sa last nato no nga interview no sa mga directors, i-mention naton mga biyan ang makaupod naton sa subong no nga edisyon sa nga programa Babayi Ka. Mahambal naton mga biyan institusyon na inisyayan. Kung papiyungon mo ini siya no kag paistoryahon sa mga project, ilabi na no sang isa sa mga long-term projects sang JCI Iloilo Ilang-Ilang sa ulo yan ni tanan-tanan nga detalye. Amo ni siya ang gina-consider kumbaga no nga mermaid sa nga JCI Iloilo Ilang-Ilang kag hilig ni siya yung mga biyan no nga magkagto sa mga malayo no nga mga island barangay para nga magdulong no sa mga projects sang JCI Iloilo Ilang-Ilang. And we are very glad mga abyan no bangod subong nga Martes finally makaupod na naton siya diri sa aton nga pagpangalagad sa programa Babayi Ka.
usapin sa edukasyon at pagsasanay. Part mga biyano sa iyang role no bilang isa ka mother. Kag syempre no bilang isa man ka empleyado nga nagaubra no 8 ka oras sa isa ka adlaw. Curious kita. Paano niya ginadasok sa iyang schedule ang pagkagtupagid sa mga malayo nga isla para lang no nga madala ang proyekto sang ilaman nga organisasyon. Ning hambal nato nung naghahanga kita sa mga NGO nato no, especially sa mga members ng aton nga organization. Di wala ini sila yung mga abyan ginabaton nga sweldo o kon stipend sa ilang nga ginaubra. Ang ila tinutuyo is to help the community, to serve the community. So kabay pa no later on, updan ninyo ako mga abyan no, sa pagtukib sang iyang journey sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. Naton ginapamangkot no ano bala ang sa mga nagliligad naton nga mga guests, always nato ginapamangkot nga nagsulod ikaw sa isa ka organisasyon. Di wala man ikaw makuha kundi kakapoy, pero syempre ara dira ang self-fulfillment. Pero later on hibaloon naton ano bala ang nagtulod sa iya no nga magsulod sa JCI and what keeps her going. Paano niya ginabalanse ang time for her family, para sa iyang kids, kag syempre no para sa iya man nga ubra. Before ko ipakilala mga abyan ang aton nga makaupod subong nga hapon, magakuha kita na isang pinaka-latest nga weather update kaupod ang aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Yari sa atong pinakalinya si Sir Charlie Depra sa DOST Pag-asa Iloilo. Sir Charlie, good afternoon. Kasama yung hapon, may nga po sa tanang nga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Yari pinakauling nga lakat sa panahon karon nga adlaw Martes, April 22 sa 2026. Easterly sa karon nagapikto sa bilog nga pungsod. Ang bilog nga Western Visayas, partikular na ang siyudad ng Iloilo, padayon maka-eksperyensya karon nga adlaw sa mga isa magalumon tubtob magalumon nga kalangitan. Magluwas lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpagilat para go dala sang easterlies. Makasarangan niya hangin, magali na minhan na silangan, magadala sa makasarangan niya pagbalot sa kadagatan. Antad sa atong temperatura, nasa 25 to 32 degrees centigrado. Forecasted heat index natin sa posible magalabot sa 41 degrees centigrado. Adlaw, nagabot sa kalas 5:33 kinas ang aga, magatunod alas 6:02 karon sa hapon. Kaya gabay pinakauling nga lakat sa panahon, di kan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Sir Charlie, minamonitor kita no nga pila ka mga lugar diri sa aton sa Iloilo nga nagaulan. Ano ang rason sini sir? May ara bala kita sang bagyo o kon LPA sa sulod o kon sagwa sang PAR? Diri sa aton as of now, may ara nga mga diri sa Western Visayas, may nasipatan kita mga pagulan diri sa may bahin sang Capiz, kaga Antique. Pero diri sa aton sa may Iloilo sa karon wala pa naman, no. Ano ang rason sini Sir Charlie? Yes, ang mga pagulan experience naton, mga naka mga pagulan o kung mga isolated ni mga pagulan sa gihapon. You've mentioned Sir Charlie 41 degrees Celsius ang ating projected heat index subong nga Martes. May we know as of 1 PM na labot na bala naton ini. Base sa aton monitoring ang Iloilo as of now, alas 12 kay ina nasa yung pinakamataas na sa 42 degrees Celsius. And posible malabot pagid sa or mataas pagid sa 42 degrees Celsius Sir Charlie. Yes, kung sige-sige pa ang init kagtaas pagid aton nga temperature at the same time ang aton nga relative humidity possible magtaas ini nga heat index naton. Sir Charlie, kung may ara sang El Nino alert, does it mean nga wala sang chances sang pag-ulan kiti kalabanan no pangabagan nga summer, mainit, wala na sang chances of raining? Ano ang kamatuoran sini Sir Charlie? Yes, kung may kitang tawag nga El Nino phenomenon, hindi bota balon nga wala lagi kita sa mga pagulan na eksperyensyahan. Mayroon kita sa gihapon nga mga pagulan na eksperyensyahan pero ini mga manaba na o kung less ang mga pagulan na eksperyensyahan naton diri sa aton sa may Western Visayas. Okay, lastly Sir Charlie, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. Yes, sa aton mga tagpalamatian sa gihapon magdala kita sa aton mga panangga sa lawas, labi na pagkuha sa aton mga panimalay. Bangod sa gihapon mataas o kun mainit ang atong tiyempo karon nga adlaw, aton nga forecast nga heat index medyo mataas man, and then
magdala kita sa gihapon hindi lang sa panangga sa ato lawas hindi lang sa init kundi panangga man sa mga pag-ulan tungod pagkabot sa hapon hindi ato mapaktan may mga isolated na mga pag-ulan sa mga experience. Okay, with this Sir Charlie, madamo gid nga salamat kag maayong hapon. Welcome may nga pagkaliwan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga biyan, si Sir Charlie Depras, ang DOST Pag-asa, Iloilo. So may ara kita na monitor no nga pag-ulan sa pila ka portions sang Capiz, Antique, kag Iloilo. Kaina mi na-receive kita no nga information haliman sa upod nato diri sa Radyo Pilipinas Iloilo didto yan sa Lambunaw. Nagabubo ko no ang ulahan kag kahapon no during our presidential coverage sa pagbisita man ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanguna niya sa mass outing sa masobra sa 8,500 nga mga teachers and school heads naton sa Western Visayas. May part dito no or pag-abot naton sang aga kahapon dito sa Villarreal Stadium, nagbubo ang ulan. So abi gani naton no magsigi-sigi ato ang aton nga mga manunudlo. Sa edukasyon, Nagpanghakwat sang ilang bangko kang nagpasilong. Pero good thing kiti nagauntat ang ulan. Pero pag abot naman sang hapon, antes kita nagpauli diri no sa Iloilo City, may mga areas no or munisipalidad dito sa Capiz malakas ang loob nga ginulan man kahapon or nag-ulan kahapon. buong bansa. So easterlies mga ba na nag-aapekto sang weather sa bugos nga pungsod Pilipinas. And as for our heat index, 41 degrees Celsius no ang projected heat index, but as of 12 noon, grabe ha, 42 degrees Celsius. Di ko magpatial ikaw doon no sa init, mabatsyagan mo gidiri no ang heat exhaustion, heat cramps, gani no sa aton nga mga mamumugon, sa mga traffic aids, sa mga construction workers nato, sa mga street sweepers, sa mga drivers nato na from time to time mag-break gid no, magpanilong or take time no nga mag-inom gid sang inyong tubig. Kaya ko, sinuwan ako. And for those naman nga wala sang mga kagtuan subong nga hapon, Pagsigawan. stay at your home no, much better nga tiubrahon ang mga transaksyon after 4 p.m. Philippines Standard Time, launa 15 sa hapon. Sinuwan na babaeng palabas. Mga biyan antes nato no makaupod ang aton nga bisita subong nga hapon. Ipabati ko lang bala mga biyan sa inyo no ang ini nga interview naton sa isa ka manunudlo kahapon dito no sa Villarreal Stadium. Isa ini siya mga abyan no sa mga gin-promote nga teacher naton sa idalom sa expanded career progression. Ano ang iya na batyagan no bangon nga ti isa siya sa mga Kaya ko, sinuwan ako. nag-take out kahapon sa mga promoted naton nga mga teacher. Pamatian naton mga biyan si Ma'am Marie Chris Casabon, gikan sa SDO o Schools Division Office of Rojas or SDO Capiz Province. Pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan. Sinuwan ako. Sinuwan ako. For the information no, sang aton nga mga tagpalamati mga biyan sa idalom sang aton nga ECP o Expanded Career Progression. Sinuwan ako. Mahatagan kahigayunan ang aton nga mga manunudlo nga magpa-promote mga abyano without waiting sa mga vacancies. Kung sang una ang mga manunudlo naton before ini sila makapa-promote no sa isa ka posisyon, kinahanglan anay nga mabakantihan ang sa ibabaw nila. But because mga abyano nga gin-introduce ining ECP, ginabasihan no sa promotion ang merit no o kung kumpleto ang imo dira nga dokumento. Babay ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin. And qualified ikaw to apply no sa certain nga position, Sana'y pwede gud ikaw maka-apply for promotion. Sa idalo mga biyan sang atong nga ECP according no kay Presidente Marcos, wala na sa mga teacher nga magaretero nga ara no sa posisyon nga teacher 1. Amo nino ang teacher 1 ang entry point or entry level no sa aton nga mga manunudlo sa public school. So mi ara kita na interview no nga for the longest time, more than 10
7 years nga naging Teacher 1 but through ECP na promote sa Teacher 4. So imagine no ang paglumpat no, not only ginabus ni ang imong moral bilang isa man ka manunudlo kundi dako nga bulig no sa tuod lang kiti gasaka ang sweldo. Sa kababa Sorry mga biano, sa liwan pamatian natin si Ma'am Marie Chris Casabon, isa sa mga gin-promote sa dalam sang ECP program gikan sa SDO Capiz. Dahil sa programa na ito ni Sonny Embrara, na-promote po ako. Kaya, ano po yung masasabi mo dahil ito po, may ECP po tayo para sa ating mga guro. Napakaswerte ko po. Kasi, at age of 42, na-promote agad ako. Kasi, Teacher 1 po ako for almost 7 years po. At saka ngayon, nakaka-promote po. Thank you po. Na batian mga biyan si Ma'am Marie Chris Casabon no, according sa iya wala siya imagine no for her 42 years old no, for 42 years no nga ma-promote pa siya, but because no pinaagi sa ECP halin sa Teacher 1 promoted ini siya mga biyan after 7 years. So imagine no, ambal naton dako gid nga bulig no kayang-kaya ko. sa pag-boost sa moral sang aton nga mga manunudlo, and at the same time sa sweldohanan. Ibalaan naton mga abyan no ang kung sa obrahanay lang ang aton nga mga manunudlo ginakapoy ini sila. Kumbaga hambaga ino sang aton nga presidente, this is some sort of reward no sa mga manunudlo sa ilang dedikasyon, and at the same time no sa ilang pag tudlo no sa aton nga future generation. So kudos sa more than 8,500. Congratulations no nga mga sa aton nga mga manunudlo and school heads, mga newly promoted under ECP. Philippine Star Time, launa 20 sa hapon mga abyan sa aton nga pagbalik. Makaupo na nato ng aton nga dinapit nga bisita live diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo. Hibaluon naton mga abyan no ang iya matahom nga journey sa iya nga pagsulod no sa JCI, halin mga abyano sa pagiging baby Hindi pa JC no, nangin director, kung mga layunin, karapatan sa mga usapin. nangin vice president, nangin secretary, I think no more kaapat ka beses or katatlo ka beses nga nangin secretary sang isa ka organization. Ang pagiging sekretary mga abyano hindi basta-basta inino nga responsibilidad sa JCI. Balaan natin kung ano kabudlay, especially no ang pag-keep track sang mga activities. Kumbaga left hand ikaw no sang inyo nga presidente. So being trusted no sa sini nga dako nga responsibilidad 3 times buot silingon mga abyan, sagad ini siya. So excited kita mga abyan no ipabati ang istorya sang ato no nga VP for External Affairs si Ma'am Janeline Belyoga. Hibaluon naton mga abyan no ang pila pagid sa mga upcoming activities sang JCI Iloilo ilang-ilang sa pagbalik sang programa Babay Ka. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language.
Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the Alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or none. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 1:24 sa hapon. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Babay Ka. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, as mentioned earlier, no, isa ka dinapit nga bisita ang aton nga makaupod live diri sa studio sang Radyo Pilipinas Iloilo, and I'm so excited no nga iga pakigbahin niya sa aton no ang iya nga matahom nga istorya hambal naton mga biyan no institusyon ini siya sang JCI Iloilo ilang-ilang kumbaga no halino sa pagiging baby JC no asa subong mga abyan no ang iya nga pagbalik no ang iya nga pagbalik sa pag-serve no sa aton nga mga members and at the same time sa aton man nga community. Pero mga biyan no, mind you ha, bisang wala ini siya sang posisyon, padayon ini siya sa pagbulig sa aton nga JCI Iloilo ilang-ilang. But for this year mga biyan, she's back as one no of the board of directors sang aton man nga organization. Mga biyan, yari sa aton nga tupad no ang aton nga Vice President for External Affairs si Ma'am Jeneline Belioga. Ma'am Jen, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, good afternoon VP Marian, and good afternoon sa tagpalamati sang Radyo Pilipinas. Yes. Ma'am Jen, antes naton istoryahan no ang imo nga journey sa JCI Iloilo ilang-ilang. Pwede mo anay no ma-introduce ang imo kaugalingon. Taga diin pala si Ma'am Jen no, diin ikaw nag-graduate and currently diin ikaw no naga-work. Okay, ako si Jeneline Belioga. I am the VP for External Affairs ng JCI Iloilo Ilang-Ilang, and I'm currently employed sa PhilHealth Regional Office 6 sa Legal Office, and I graduated sa College of Mass Communication sa West Visayas State University. Yun, kit-anay kami ni Ma'am Jen no, sa college pa lang kami, and I'm so glad no, bangod nga ti sa liwat nakakit-anay kita no sa JCI, and here we are, Ma'am Jen no, pakigbay mo sa aman nga mga tagpalamati ang imo nga matahong nga istorya. First question, nga nagsulod ikaw sa JCI? Nagaubra ako before no sa city government when I was noticed no sang ato na former city councilor Love Baronda, kag nakita ya bala siguro nga may ara kita leadership skills man. So isa ako sa mga gin-recruit niya upod sila sa mga batchmates nako nga mag-join sa JCI Iloilo Ilang-Ilang October 2015 pa. Yes. Sa October 2015, mga pila edad mo si ni Ma'am Jen? 2015, 26 years old. Yeah, that was 11 years ago pa. Oh, so 11 years. Meaning to say, 11 years ka na nga nag-serve no, sa aton nga community through JCI. Yes, VP Marian, 11 years na gid. I remember, no, 6 years old and 7 years old pa lang akong children, naga-JCI na ako. Subong ma-college na sila kag ma-senior high school, ga-JCI man kita sa gihapon. Yes. Duwala
wala ka man, looking back, no, wala ka man naghinulsol nga nagsulod ikaw sa isa ka organization nga composed, no, of women? Wala gid kag naging thankful gid ako and grateful, no, nga nakasulod ako sa inang organization because as a solo parent, as a woman, diba, so kinahanglan naton sa mga group, no, women support para makapadayon kita sa aton nga everyday lives. Yes. So I'm very grateful gid kay Big Help with ang JCI Iloilo ilang-ilang sa akon since nag-start ako sulod sa ilang-ilang kag asa sa subong padayon man gihapon ang pag-empower sang LO sa akon. Yun. You've mentioned, Ma'am Jen, no, solo parent, and ang imo nga bata subong incoming college and senior high school. Yes. Oh. So ano edad nila subong? Subong they are 18 years old and 17 years old. Pero Yeah, next year gani ang bata kung may 18 years old na pwede ko na siya masulod sa among chapter. Yes. Para makabulig man siya. Sa 11 years, Ma'am Jen, no, nga pagiging member nimo sa organization, ano ang makonsider nimo nga kumbaga one of the proudest moment or proudest moment mo bilang member sa organization? Ang hindi ko gid malimtan, no, sang nag-start ko sang 2017 kay before may ara kami project nga Langit sa Lanit, no, empowering Yes. the Aita community. So na-inspire ko bala sang program. So naisip ko kay mahilig ko magkadto sa island barangay sa isla to recuperate, kung kapoy ka mga weekends, I go to the islands. I love the beaches. So naisip ko nga what if dalon ko ang programs ang JCI Iloilo ilang-ilang sa island barangays, most especially in the province of Iloilo. So gin-present ko sa amon nga president and dagokay man siya nga i-adopt namon ang ina nga programa. So subong nakalabot na kami. We're on our 9th year na this year, empowering deprived, depressed, and underserved island communities in Yes. the province of Iloilo. Yes, hambal nimo, no, nagkakagto ikaw sa isla to Recuperate. yes, kag syempre, no, para makuha ang stress naton sa aton nga lawas. Malapit ka mo sa mga beach. Taga Lemery ako mo. Okay. So 2 municipalities away lang ang Concepcion sa amon. So mas mahapos ka easy access siya. You've mentioned also, VP Jen, no, langit sa lanit before ini siya nga nangin langit sa isla. Tell us about this project, no, kag paano ni nakabulig sa imo personally, no, especially sa imo nga pag-improve pag isang skills nimo. So ang Langit sa Isla, in English we call it the Heaven Program. So acronym niya siya sa HEAVEN, no? Ang H for health and sanitation, E for education and environmental protection, A for assistance on legal issues and disaster relief, V for values formation, E for economic development and nutrition, ang N. So muna siya gitawag siya nga Heaven Program. So nakabulig man bala ang pag-work ko before sa city government kag sa Iloilo provincial government, no, nagakadto kita sa mga barangays and municipalities, nakita ta ang mga concerns and problems nga need bala buligan, no. So muna siya nga na-identify nato ng Heaven nga program. So far naka 9 years na kita kag manami ang resulta, dako ang impact ya sa island barangays. Pero Ma'am Jen, no, wala every time, no, nga magkagto ikaw sa mga communities naton, wala man bala nagreklamong imo kabataan kiti mahambal nato, no, nga you are dedicating kumbaga ang half gid sang imo nga kabuhi, no, to serve our community. Paano mo ginabalanse ini ang time with them and at the same time ang pag-serve sa community? Yes, I'm thankful nga ang akong children are very supportive, ag ang akong parents, no, kay I'm a young mom, so gina-support ako sa akong parents kung ano man ang akong hilig, kag kung ano man ang akong gusto, kung sa diin man nga makapaayo sa akong kaugalingon bilang isa ka solo parent. And Monday to Fridays we are government employees, diba? Yes. So what I did every Saturday, gapuli ko, gamashare ko na sa mga island barangays, dira ako na nag-reconnect, ga-recuperate, ga-refuel, and I talk to people. Kita no as MASCOM students, no, Yes. we are trained bala sa public relations and community development. So dira ako siya na-learn nga, when you're sad, pwede ka kakadto sa mga remote areas, you interview people, you talk to them, and then dira mo ma-discover no nga ang mga problema sa mga tao dira masubra pa sa aton problema. Given the connections and experience, I think big help man, no, nga ara ako sa muna nga lugar kag klase sang obra nga makabulig kita man sa ila. So amo na siya. Yes, I'd like to clarify. Every time nga magkagto ikaw sa mga island barangays naton, tanan ning gasto imo tanan.
dati ang mga community assessment partly may ara man nga from Okay. di ba? Tapos, may ara man kita funds no sa aton sa JCI Iloilo Ilang-Ilang. We conduct fundraising activities para sa benefit of the community projects ng JCI Iloilo Ilang-Ilang. So sa pag-implement sa mga project nga ini, sa programa nga ini for 9 years, it is a group effort no pag-support sa aton mga partner local chapters, LGUs, tanan kag mga sponsors and friends naton. Kay nakita nila bala ang beauty sang programa. Yes. Kay gusto man nila maging ma-involve kag ma-experience man ang pagbulig sa community. That's it. Yes. May nabati ang kita nga storya no nga kung kaisa ikaw lang nagakadto di sa mga isla or island barangay sa wala ikaw ginakulbaan no kay sa mga waves na to or siguro nasanay ka na. Nasanay kag siguro may salig kita bala sa mga barangay officials nga kisagasugat man sa aton. So hindi ko bimarisgo ang life man sang akon mga sisters no sa mga members ng JCI Iloilo Ilang. So I need to see the community first. I do it personally gid para nga ma-share ko sa ila and then pagbalik ko dito upod ko na sila. Di ba nakaupod ka man before sa amon? Yes. And ano ang common no every time nga magkagto ikaw sa mga island, mga pila na ka island barangays gani ang imo nakagtuan? Damo na pero as of this year no naka-9 na kita Okay. ka island and coastal barangays nga na buligan, thousands of fisher folks and family members sa island barangays ang province of Iloilo. And ano ang Yes. common gid no nga problem no nga makita naton dito sa mga area nga ni? For example, no, sa Belijan Island is the farthest island sa Concepcion. No, boundary siya sa Panay and Negros Island. Makita tabala ang limited access nila sa healthcare, sa medicine, mga amo sina. So, kag ano gid sea ambulance, no. Okay. That's why nga kita sa 9 years nato nakahatag na kita 6 ka sea ambulance, no, sa mga island barangays ang province. Thanks to our JCI Manila brothers for helping us no raise ang fund para ma-provide na sa ila. At the same time, ang mga sea ambulance nga na nag-serve man na siya as school boat sa mga pupils naton. Kaya you know, they're from this barangay, island barangay, ila school sa piyak pa nga isla. Oh. So big help gid ang mga nahatag naton bala sa ila. Napasalamatan gid na nila sa aton. So sa anom nga nino nga boats nga ginhatag naton sa ila, this is all funded sang JCI Manila with the help sang organization sang ilang-ilang. Yes, it's a joint project. It's a joint project na gina-fundraise naton through sponsorship and solicitations, and then we plan to build that sea vessel para ma-turn over naton sa island barangays. May ara kita nga duwa gid ka instance nga hindi tagid malimtan no. Ang mga boat, mga sea ambulance nato nagamit na nila sang pagtransport sa mga pasyente nila pakadto sa mainland. Like sa San Dionisio, may ara nga manugbata, nagbata na lang siya sa boat, at least nakabulig kita hasta nga malabot siya sa Banwa. And during pandemic, ang isa naton ka sea ambulance sa Barangay Palopinia sa Concepcion, no. Sang pandemic, di ba limited ang means of Yes. transportation. So may ara mga dead bodies na kinahanglan nila dalon sa Cebu. So na-amaze ko nga through us bala sa bulig nato nadulong ang mga bangkay nila hasta sa Cebu. 7 hours, 8 hours para madulong lang. So kanami sang feeling nga makabulig ka through your organization. Yes. And you know Very ha, ang inino nga mga realities no, hindi naton everyday makita nino ang mga challenges no, ang mga problems nga pangatubang sang aton nga mga kauturan no sa aton nga mga island barangays no, and we are glad mangoy nga miara sa mga organization nga willing to help no or to address ang sini nga mga problems. And apart from that, Ma'am Jen no, ano pa gid aside sa paghatag sang boats naton, ano pa ang nahatag na nato no sa mga island barangays nato or sa mga residents nato sa island barangays? Okay, so we conduct mga medical mission, dental, optal, we provided mga first aid kits na bala, kaya ang mga barangay health workers naton gamay lang na ang ilang ang mga BP apparatus, mga muna bala, kulang gid sila sa supplies. So ginadala ta also pagid ang PhilHealth no sa mga barangays kung kinanglan kay kinanglan ginasang pumuluyo subong kapintang aton nga yaka program. Yes. Also sa education naton, we conduct training sa mga teachers, we provide bags to school, emergency kits, mga muna siya. And we also have members bala nga ara man sa mga Environment and Natural Resources Office, ara man Yes. sa mga DSWD. Amo lang nang manami no kay makabululigay bala ang mga agencies nga members man namon para ma-deliver naton ang services nga kinahanglan sa mga kada kabarangayan. Also we conduct livelihood trainings sa mga fisher folks, sa ila wives, sa ila association, sa ila cooperatives. So, ang kaagi na kita patindog sa mga seaweed processing facility. We also bring those fisher folks no sa mga state universities and colleges nga may College of Fisheries. Gina-train naton ang fisher folks. For example, mga
smoked fish processing and packaging. Tapos sa mga sea ambulance, they will serve also as their product transport pakadto sa mainland. Okay. So madamo na gid nga hindi mo na maisip. Yes. Pero klarohon nato, Miss Janab, ang JCI Iloilo ilang-ilang, all female members ini siya, pero yung mga beneficiaries natin are not only women. Yes. Mhm. Tanan gid. Including PWDs, tanan gid. Mhm. Miss Jano, curious kita, no? Wala man ikaw ginakapoy sa 11 years ang balgani nimo, no? Halin sa bata pa imo kabataan subong nga makolehiyo na ang isa. Wala ikaw nakapoy. What keeps you going? Ang inabi nga program na ginakandak man lang natin kung summertime, kaya that's the only, the safest time lang man nga magkato sa island. 'Di ba? So it's summertime, you get to enjoy, at the same time you do projects to help other people. Yes. So hindi man kay every summer man lang siya VIPs, kag nakaplano naman siya tanan para hindi man siya delikado, kag hindi man hassle sa tanan nga kakadto dito. Mhm. Ma'am Jen, 11 years, no, mahambal nato nga dugay gini siya for someone, no, nga mag-serve, no, sa community or maging members ng isa ka organization. Was there a time nga nagahambal ikaw nga do gusto mo na magpahuway nga do hindi ka na lang gid? There was a time sa mga 2023, nag-rescue ko for a year. So, may ara man ta sometimes nga mga personal nga kinahanglan nato na asikasuhon. Yes, mhm. But still, ara man ko Japan ka-coordinate sa ila. So, abi depende na siya sa board of directors or sa president. If gusto ya sa mo nga year nga i-conduct ya or i-implement ya mo na nga programa. So, ma-feel man bisang local organization nga kinanglan na namon ang ina nga program kay dako bala ang bulig ya kada mo maka-participate bala sa ina nga programa mo na nga dula man kami ginakapoy as long as ara pa kaya. Yes. Actually nalibot na namon Ahoy, Concepcion, San Dionisio, halos pati ang farthest islands ng Concepcion, naka-Carles naman kami. And estancia may area kami subong island barangay, no, the Isla de Caña. It's located in Carles. It's just across the Sicogon Island. Lapit lang siya, via estancia kami. So we will be there on June 6 to 7 to conduct another Heaven program. So amo na siya ang na-identify natin for this year. Yes, the Isla de Caña. Every year nagalain-lain ni siya or depende kung matapos ninyo ang isa ka project sa isa ka isla? It's a long-term program, be. So, hindi siya pwede nga 1 year lang. Yes. Like, the year after, kinanglan mo i-monitor kung kinanglan siya balang dugangan pa or ano pa ang kulang. Like, for example, mga livelihood trainings, mga medical mission. Hindi siya, si JCI Iloilo, ilang-ilang kakandak sang project nga one time lang. We do sustainable projects bala. Kag gina-monitor gid siya namon kung effective siya or not. So may ara nga islands nga tag 2 years, 3 years kami, most especially sa mga Balijan Island, we took like almost 3 years to finish everything. Yeah, kay hindi mo man ma-address ang mga problema sa barangay islands. Sa isahan, duwa lang kakadto. Yes. So dapat the next summer naman balikan siya namon. So as long as hindi namon maubos ang mapas ng probinsya sang Iloilo, mga island barangays, hindi Yes. kami maguntat. Yes. Pwede mo malawag, ano ni nga mga island barangays ang nakagtuan mo na, kag syempre na-servehan no sa aton nga organization? Yes, ang number 1, no, ang barangay Naborot, kay sila ni ang one of the most devastated nga barangays sang pag-Yolanda. So before, naka-help naman daw ang amon nga mga sisters, mga members namon in providing sea vessels, no. So nagbalik kami after a few years to check kung ano pang kinanglan nila. So that's why nagbalik kami sa Isla Naborot. That's in San Dionisio, the only island barangay. And next we went to Barangay Tagubanhan, Ahoy. We also gave the sea ambulance, school boat man sa ila, kag livelihood trainings. Also in Naborot, the first sea ambulance and school boat, it's also in Naborot, San Dionisio. Third is in Barangay Loong in Concepcion. Yes. There we met the ALS teachers bala sa Concepcion, Yes. district coordinator. Gingamit yung nga service ang aton nga sea ambulance para mag-teach sang ALS students sa bilog nga province, kag most especially sa island barangays. Yes, I San think Iloilo. doon na interview ko na si ma'am, or I get to message her or talk sa iyan, no, sang sini nga ikaw man to nag-recommend Oo, sa amon si to ma'am. interview sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes. Also, we went to Manlot, Carles. Layo man siya nga island barangay sang Carles. So, nakalabot man kami to in year 2019. And also, we had a coastal barangay in San Joaquin sang pandemic. Wala kami danay nagtabukid kay daw delikado. Yes. So, coastal areas lang. So, nakabulig man ta dito by providing mga hand washing facilities, addressing the Heaven program man Japon. Also, in Barangay Pelupinia, Concepcion, another sea ambulance, sa schools, sa barangay, dako biyang island barangay. So, depende kisa sa population. Ang length man of service na ginahatag natin dito. And then, we went to Barangay Malangaba, nga thousands of residents man ang ara
ara dito. And we conducted several medical mission series of mga circumcision, tanan, trainings, and sa Sitio Balijan, they call it the Miracle Island. Amo na pinakalayo, amo nang goal namon kay it's the farthest island, pero kung isagin presensya namon bala sa mga doctors namon nga partners, mas na inspire sila nga makalabot dito kay layo-layo siya. So thank you so much sa Qualimed Doctors no nga nagbulig sa amon nga para makabulig dito sa ila. And this year no sa Barangay Isla de Caña kita sa Carles. So abangan lang naton ang mga post naman sa Facebook kung ano gid man ang makadak naman nga projects dito. Yes, let's talk about sang imo nga position sa bunga VP for External Affairs, but prior to that no, nangina secretary ikaw sang ilang-ilang for katatlo ka beses gid ikaw nga naging secretary and now VP for External Affairs. Tell us about no, ano ang imo nga role no bilang VP? Okay, as a VP for External Affairs, no, under me are two directors, my Director for Special Projects, si Dear Era, and my Director for Community, si Dear Risa Facon. So, kami ang conduct ng external projects ng JCI Iloilo ilang-ilang, and I am the one supervising them, no. Since nga exposed ako sa community projects, so ara gid ko dara na fit no, na belong sa muna nga affairs ng JCI Iloilo ilang-ilang. So kanami man sang feeling nga may same kamo balaman nga drive conduct projects. So amo na siya, madamo kami nga projects. We have until June 30 to conduct our projects, no? Pero madamo pa. Pero panami kay very, very pisan man sila mag-project. So, pila ka bilog ang directorship mo? Directorship mo, ang directors under your duha lang. External affair. For community development and special projects. Pero dira sa amon, ang damo-damo gid nga projects. Gagwa gid kami, kag magasto kay external affair siya. Yes. Tapos madamo man kita na-recruit lately. Kay do ka namin sa feeling nga ma-share mo man bala ang mga projects nga ini sa ila. Kag so far, with this 9 years, no, nga ibalik-balik sa Island Barangays, nakaproduce kita mga best project chair sa area, kag best member sa Bilog nga Philippines because of, exposing themselves also sa muna nga program sa JCI Iloilo yung ilang. Kumbaga may ara ikaw nga bata-bata nang dugnatring nga mga parehas sa inyo. Damo sila, ga-enjoy sila. Wala man pinaga-push gid sa ila. I'm just giving them bala the picture, the whole picture, and then you can do this, you can do that. Kaya mo na, let's go, let's do this together. Mo na siya. Namian man sila. Pero ano ang hardest part of leading no sang external affairs? Kaya bali mo gagwa gid ikaw kumbaga those projects no nga outside of JCI or outside your organization, ikaw ang nag-handle. Yeah, we are all female chapter, so iban sa amon mothers, syempre women, tapos may mga monthly hormonal imbalances man kita. So, hindi mo bala ma-pressure ang imo upod nga maglakat sa mga nga specific date, kay kinanglan niya man mag-attend sa iya children, sa iya family. So, ako Monday to Fridays work, weekend, pwede pa ako kahapit sa Island Barangay before ko magpuli sa ako children. Kaya before they live with my parents mo. Subong nang bingaari na sila, kay college na sila, so mas hapos, no? Mas madama ako time to conduct these meetings and project implementation namon. So, amo na siya. Nami man kay ang very active ang aton nga mga members, kag very inspired sila na namian sila sa projects naton. Yes. Apart sa sinino nga upcoming ninyo sa June or July nga heaven, ano pa ginang iban nga mga activities no nga ginahandle sa nga external affairs? Okay, so hindi man lang kita focus sa health lang. So may ara man kita nga mga environmental protection nga project. So last December, may ara kita mga sister chapter nga na-join sa aton. We planted mangrove propagules sa Hinaktakan, no, sa La Paz, and we just monitored it, and we're so happy to see nga nag-grow na sila, nag-bloom na sila. So there's this member namon nga sa BPO man siya nag-work, and she was inspired to bring her fellow employees nga magtanuman dito sa Hinaktakan. Hindi man siya namon gid priority nga project, pero at least may makita nila bala nga we want also to join the cause balahaw. So we'll be there on May 12 at 6 a.m. We will have our mangrove planting in Hinaktakan, La Paz, and then we will have our I Am Able year 3. It's a PWD summit na siya, no?
in partnership with the CPD, Commission on Population and Development, Yes. Region 6, no, under their Project Agapay, and the Federation of Persons with Disability Districts and Associations in Iloilo City, series of trainings and services na siya nga ginagather naton ang mga different agencies man bala para makabulig sa aton friends sa PWD sectors. Yes, and it will be on June 12 to 13, tentative date pa lang na siya, no. We will cater the children and adult na mga PWDs naton. And we also have the Ang Ilonggo Awards 2026. Yes. This will be our 11th year. Wow. No? So, sa past years naton, we awarded mga women leaders sa community. This time, we decided to do it with our friends in the community friends, Ilongga leaders in the community of persons with disabilities. So we will be releasing our PubMat soon, Yes. our invitation and nomination forms. Muna siya, no, we will ask support from the city government, from the provincial government, and the component city of the province, the Pasig City. Wow. Okay, so this will be a big project kay kag very I think first time. Oo. hinamon nga PWD. Oo, So we oo. will be needing big help gid sa aton mga partners. Yes. And ang amon diri no nga station manager si Ma'am Bing Pabiona, isa sa mga ang Ilongga Awards awardee during pandemic no. Isa ni siya sa mga nagbulig no papauli diri no sa Iloilo sa pila naton ka mga na stranded no nga mga seafarer dito sa Manila. So that's why nga isa siya sa mga gin-awardan no sa siniman nga organization ng AIA. So Miss Jan, no, saan o ang plano nato no nga hiwaton or magapagwa kita sa pamat sang sinima nato kiti I think damo ang gusto no kung pag-abot na sa nominations damo gid ang mga gusto no nga mag nominate no, especially nga ti miara kita subong sang category. Yes, we will be releasing our nomination forms by next week. No, Okay. may na-finalize lang kami with the CPD para nga ma-plus target naton ang specific nga date naton. Pero we have this tentative date nga ang awarding naton will be on June 28. It's a Sunday. So that will be our last project before the deadline sang aton nga bid no sa JCI sa area con. Yes. Yes. Ang bidding time nga isa sa mga pinakasako nga time no sang aton nga mga JCI members Yes. no all over the Philippines. Yes, we also have the Langit sa Isla Year 9. Yes, that will be on June 6 to 7. 2 days pa lang na siya gani. So, it's okay. We will conduct 2 days lang dali nga projects. I-follow up lang namon in this year man para matapos siya. Also, we will have our fundraising activities, no, and I would like to take this opportunity in behalf of our JCI Iloilo Ilang President, Pres Kate Alba, and the BOD of JCI Iloilo Ilang. We would like to invite everyone to please drop by at the Atria Park District, no. We will have our fundraising activities para siya bala sa Mother's Day special fundraising naton, no. It will be on May 8, 9, and 10. So on May 8, we will have our Tiendas Ilongas with merchants no with their local products sa Atria Park District. And every customer will get a chance to win a raffle prize. So Wow. please be there. And we also have our outdoor yoga session with our dearest Pres Kate on May 9. And the mother and child painting workshop on May 10 and many more. Yes. Just follow our FB page na JCI Iloilo Ilang for more updates. Yes. Miss Jen, before ta ikaw no pangayuan sang imo nga advice no sa aton nga mga tagpalamati especially no sa kababaihan naton. Bilang isa ka babae Miss Jen, no, ano ang buot silingon or ano kadako nga bagay nga we women are empowered? Ang isa ka babayi, ang iba no gina-underestimate nila no ang capabilities no kag ang strengths ng isa ka babayi, pero if you have this support group with you and you have your friends and your family members, you have to know that babayi ka pero may ikasarang ka. Yes. Yes. No, you just have, life is not easy, no, but it is nothing is impossible. If you feel tired, just go out, go to the beach, recuperate, refuel, and then make sure to be resilient. Dapat, no? And
always make sure nga to have the courage to arise gid. Kaya to ni bisan babae ka, you can do something good for your community. Yes. And for those listening, Miss Jen, no, nga gusto no nga mangin member no sang JCI or sa subong no, wala pa kabalo kung ano ang ilang gusto sa kabuhi. Ano ang imo nga mahatag nga mensahe sa ila? Pwede ka mo kapalapit sa amon, no? Pwede man ka mo ka-volunteer sa amon organization if you really want to experience, no, to be to do projects sa community and to be empowered man, because sa JCI Iloilo ilang we also do trainings and personal development, not only for the external, no, but also for the members. So we invite you, no, nga pwede ka makapalapit sa amon parang mabuligan man namon kamo, and then together we do projects and empower the communities nga pwede naton maserbihan. Yun. And before I let you go, kasi may shoutout ikaw or pasalamatan, take this time, VP Jen, no, nga i-mention sila. Yes, thank you very much to our President, Pres Catherine Alba, no, for the opportunity. Again, no, ginhatag sa akon and for the trust, no, nga maging VP for External Affairs. Hambal ya kagapon sa message sa akon, nga pasalamat gid siya, no, nga big help kami sa VP sa external team nga mataguyod namon ang proyekto sa organization. And of course, my never tawag ni ang wala ga katulog ka, wala ga pahuway ko ng mga directors, pero happy Director Risa Isabel and Dear Era and my Lala Angels and mga recruits ko nga mga sa JCI Iloilo ilang Yes. kanami sa ila kinagamato-mato lang sila bala project, and they were very very pisan gid. And of course sa upod ko sa office, some of them also are my recruits naman. Na-recruit na sila. Yes. Kaya sa aton nga mga agencies, di ba, we have our GAD, no, Gender and Development Offices. So kanami nga ma-tailor, mabalakag ma-connect mo ang mga projects sa mga NGO sa aton nga mga agencies, kaya we also conduct the same project and we also have the same vision balahaw. So amo na. Yun, there you have it mga biyano, ang aton nga dinapig bisita sa bunga hapon si Ma'am Jeneline Posadas Bolonga, ang aton nga VP for External Affairs sa JCI Iloilo ilang. Isa mga biyano sa mga nag-message diri sa aton nga live, very inspiring, very empowering. Grabe no, 11 years. Hindi lango-lango mga biyana ang pagkagtuno, especially sa mga malayo nga lugar, para lang no hibaluon ang ilang kinahanglanon and connecting no sa aton nga community sa mga agencies nga makabulig sa ila. So kay Ma'am Jano kudo sa sini nga imo no nga sakripisyo sa pagkagtuno sa mga malayo nga lugar na mga palabot no ang ilang nga kinahanglanon. Rare lang kita makakita no sang isa ka tawo nga may kaangay sini nga dedikasyon nga wala may ginabaton. Wala sweldo, wala isang stipend o kung ano pa man ang ginapaminsar makaserbisyo sa community. Kabay pa mga biyano nga mangin na inspirasyon no si Ma'am Jen sa ibang pagid naton sa mga ulihing tubo naton. Kung wala kita ginaubra dira no, why not mag-go out kita no and magkadto kita sa mga lugar nga hambagan ni Ma'am Jen no, underserved no, kaga balaan naton nga may mabulig kita. Isa mga abyano sa na-remember ko gid no nga tinutuyo sa nga sinino nga JCI Iloilo ilang is to create sang ripple effects. So once no nga may ara ikaw sa nga naubrahan dira no nga manami sa isa ka lugar, ang epekto sina mga abyan long lasting. Ang epekto hindi lang for that community but for those people nga ma-inspire man sa imo na kung kaya gali no sang isa ka tawo, ako kaya ko man nga magdala sang pagbago. So once again no kay Ma'am Jen, thank you so much sa sinino nga pag-upo na nimo diri sa aton sa programa Babay Ka. Kag syempre no sa aton nga President si Pres Kate Alba, thank you so much. Maayong hapon sa mga nagapamati, siguro mga fans ini sila ni Ma'am Jen no, nagapamati. Hello kay Ma'am Samir or si Direct Samir nagapamati man si ang imo ka director, si Director Risa Isabel, si Ma'am maayong hapon kag syempre sa aton mga immediate past president sa JCI Iloilo ilang si Pres Pampli. Shout out na sa aton nga mga anan nga JCI members all over the Philippines.
Kabay pa nga magpadayon ka muna sa pagserbisyo sa aton nga komunidad sa pagdala no sa mga pagbago kag development. Philippine Standard Time, launa sa 57 sa hapon, mga biyang wala nakita sa nabiling nga oras sa ating nga pagpangalaga. Thank you so much sa inyong nga pagtutok subong nga hapon. Kag syempre, thank you man sa ako mga katuwang teknika sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga biyan, ako na lang gid si Morgan Grace Erenyata kag ini ang Babay Ka. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.